Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Tayong mga Pinoy daw ay mahilig sa palusot. Anumang gusot na ating makakaharap, mag-iisip tayo ng palusot na maaari nating idahilan. Para sa iba, ang pagbibigay ng palusot ay pagiging tuso. Subalit tungkol sa kautusan ng Diyos, wala tayong anumang maipapalusot sapagkat nalalaman niya ang ating puso. Kaya naman kung ikaw ay mayroong gusot sa Diyos, ano ang dapat mong gawin? Magdahilan ba o tumakbo? Hanapin natin ang kasagutan sa 18 kabanata ng Deuteronomio, unang talata hanggang 19 na kabanata, talatang 21. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Mula ng simula, nais na ng Diyos ang isang relasyon bilang isang manlilikha at tapat na mga anak ng Diyos. Sa ating huling pag-aaral, natunghayan natin ang mga paraan ng Diyos upang magkaroon ng ganitong uri ng relasyon. Ngayon, matutunghayan natin muli ang paghubog niya sa bayan ng Israel upang magkaroon ng isang tunay na ugnayan ng Diyos at ng tao. Sa Kabanata 18, 15 hanggang 17 ay ganito po ang sinasabi, "Palilitawin ng Panginoon mong Diyos para sa iyo ang isang propeta, na gaya ko mula sa iyong sariling mga kapatid. Sa kanya kayo makikinig. Ito ang inyong hiniling sa Panginoon mong Diyos sa Horeb, sa araw ng pagtitipon ng iyong sabihin, huwag mong muling iparinig sa akin ang tinig ng Panginoon kong Diyos, ni ipakita pa sa akin itong malaking apoy upang huwag akong mamatay. Ang sinabi ng Panginoon sa akin, tama ang sinabi nila." Kailangang makinig ang mga Israelita sa mga propeta ng Diyos. Bakit? Sapagkat sinasabi nila ang katotohanan. At ito ang pangunahing dahilan. Subalit ang pangalawang dahilan nito ay upang ihanda sila sa pagdating ng huling tagapagbalita ng katotohanang walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. May mga tao na nagtatanong kung bakit hindi nahayag ang ating Panginoon sa ating panahon. Ang sagot dito mga kapatid ay nasa pagkatao ng ating Panginoon, sapagkat ang lahat ng sasabihin ng Ama ay ibinigay na niya kay Jesus. Siya ang huling propeta ng Diyos at lahat ay kailangang makinig sa Kanya. Siya ay naparito sa panahong kailangan ng tao ang katotohanan at siya ay naparito sapagkat siya ang katotohanan. Nang sabihin ng Diyos sa bundok kung saan nagbagong anyo si Jesus, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya." Pinatibay ng Diyos ang karapatan at katauhan ni Jesus. At ito ang nais sabihin ni Moises dito sa kanyang aklat. Basahin naman po natin ang talata 18 at 19. "Ako'y hinirang para sa kanila ng isang propeta, na gaya mo mula sa kanilang mga kapatid, at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya at kanyang sasabihin sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya, at sinumang hindi makikinig sa aking mga salita na kanyang bibigkasin sa aking pangalan ay pananagutin ko tungkol doon." Kung maaalala po natin na paulit-ulit na sinasabi ni Jesus na ang kanyang mga sinabi ay hindi sa kanya, subalit galing sa kanyang Ama. Halimbawa, sa Juan Kabanatang 5, sa talatang 30, "Hindi ako makakagawa ng anuman mula sa aking sarili, sapagkat hindi ko hinahanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin." At gayon din sa 6 na kabanata sa aklat ng Juan, sinabi dito ni Jesus na siya ay naparito sa kaloob ng kanyang Ama. Bago siya namatay, sinabi niya ang ganito, "Niluwalhati kita sa lupa
sa pagtatapos ko ng gawaing ibinigay mo sa akin, sapagkat ang mga salita mong ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila. Kung magsasalita ngayon ng Diyos, wala siyang sasabihin na hindi pa nasasabi. Uulitin lang niya ang kanyang nasabi na, sapagkat lahat ng nais niyang sabihin ay nasabi na niya sa katauhan ni Kristo. At ito rin ang dahilan kung bakit hindi tayo sumangguni sa mga astrolohiya. May kaugalian ang tao na nais malaman ang mga hindi nakikita, tulad ng pagkaalam kung ano ang kinabukasan. Merong pagnanasa na malaman ang mga bagay na lihim, tulad halimbawa ngayon, sinusuri natin sa himpapawid ang kalaliman. Nais nating marating ang mga bagong lugar. Maraming katanungan sa ating mga isip, tulad ng ano ba ang mangyayari sa akin sa darating na panahon? Mga tanong tungkol sa mga bagay-bagay na gustong-gusto nating malaman. Mga kapatid, ang mga bagay na darating ay parang isang pintuang sarado. Maaari tayong bumalik sa pamamagitan ng alaala. Subalit ang paraan sa ating kapangyarihan ay ang malaman ang hinaharap. Tayo ay tao lamang. Limitado lamang ang ating mga kakayahan. Upang mabigyang kasiyahan ang mga pagnanasang ito, marami ang mga naglilitawang mga espiritista, mangkukulam at iba pa. Subalit sa ating nabasa, nagbigay ang Diyos ng babala laban dito. Makakapagsabi kaya sila ng mga pangyayari sa mga susunod na panahon? Marahil sa kasaysayan ng Griego, nangyayari ang mga bagay na ito at nagkakatotoo ang kanilang mga hula. Subalit sang-ayon din sa kanilang kasaysayan, galing kay Satanas ang ganitong mga kapangyarihan sa ating panahon. Marami ang kumikita ng pera dahil dito. Sa pahayagan, telebisyon, radyo at iba pa, ang tinatangkilik ay ang panghuhula dahil marami ang nais makaalam ng mga bagay tungkol sa kanilang kinabukasan. Ang malaman nila ang tungkol sa mga bagay na darating ay isang bagay na hindi ipinagkaloob ng Diyos sa atin, sapagkat ito ay para sa Diyos lamang. Isang bagay ukol sa salita ng Diyos ay nangungusap ito kahit nasa mga bagay na darating. Isang bagay kaya mas lalo akong naniniwala sa salita ng Diyos ay dahil sa pagkatupad ng mga sinabi nito. Ang Biblia ay nalalaman ng salita ng Diyos nang may katotohanan kaya't walang dahilan para mag-alinlangan. May mga hidwaang propeta sa kanila. Gayunpaman, hindi maaaring gamitin ng bayang Israel ang mga kautusan upang malaman kung sila nga ay mga hidwaang propeta. Mababasa natin ito sa Jeremias, Kabanatang 14, Talatang 14. At sinabi sa akin ng Panginoon, ang mga propeta ay nagsasalita ng kasinungalingan sa ating pangalan. Hindi ko sila sinugo o inutusan ko man sila o nagsalita man ako sa kanila. Sila'y nagpapahayag sa inyo ng sinungaling na pangitain, ng walang kabuluhang panghuhula at ng daya ng kanilang sariling pag-iisip. Napakadali para sa isang tao ang sabihin kung ano ang maaaring mangyayari sa mga darating na panahon, kahit na si Jeremias ay nagsalita din ukol sa mga bagay na darating. Subalit sa kanilang panahon, papaano kaya nila malalaman ang hidwaang propeta? Naglahad ang Diyos ng mga pagsubok upang malaman nila. Ganito po ang nasa saad sa talata 20 hanggang 22. Ngunit ang propetang magsasalita ng salitang may kapangasan sa aking pangalan na hindi ko iniutos na kanyang sabihin o magsasalita sa pangalan ng ibang mga Diyos, ang propetang iyon ay mamamatay. At kung iyong sasabihin sa iyong puso, paano naming malalaman ang salita na hindi sinasabi ng Panginoon? Kapag ang isang propeta ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang bagay na sinasabi ay hindi naganap ni nagkatotoo, ang salitang iyon ay hindi sinabi ng Panginoon. Ang propetang iyon ay nagsalita ng may kapahangasan, wag mo siyang katatakutan. Bigyan panahon natin ang mga bagay na ito. Alam natin na si Isaias ay isang tunay na propeta ng Diyos. Papaano natin malalaman? Sapagkat siya ang nagpahayag ng panganganak kay Jesus, ang kanyang buhay at kamatayan. Subalit, papaano kung may magtanong kung kailan ito matutupad at sasabihin niyang hindi niya alam? Maaring pagtawanan lamang siya ng mga tao. Isa sa mga tanda
ng isang totoong propeta ay ang nagpapahayag ng hula ukol sa kanilang sitwasyon sa kanilang panahon at kailangan nilang matupad ito sang-ayon sa kanilang sinabi. At kung hindi ito matutupad, nangangahulugang hindi sila mga totoong propeta. Balikan natin si Propeta Isaias. Kung sasabihin natin ang kanyang pahayag ukol sa kapanganakan ni Jesus, masasabi nating totoo siyang propeta. Subalit, papaano ang mga tao sa kanyang panahon? Nalaman nilang siya ay tunay na propeta dahil sa kanyang pahayag kay Haring Hezekiah tungkol sa magaganap na pananakop. Nagpahayag si Isaias na walang mangyayari sa kanila. Bakit? Sapagkat sinabi ni Isaias na ito ay galing sa Diyos. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa hari ng Assyria. Siya'y hindi paparito sa lungsod na ito o magpapahilagpos man ng palaso diyan o haharap man siya diyan na may kalasag o magkukubkob laban diyan. Sa daan na kanyang pinanggalingan, doon din siya babalik at hindi siya paparito sa lungsod na ito, sabi ng Panginoon. Ang lahat ng mga sundalo ng Assyria ay may mga pana. Maaring ipalagay natin na halimbawang may isang sundalo ang sumubok na magpakawala ng isang palaso ng pana papasok sa loob ng Jerusalem upang subukan kung may tatamaan sila o wala. Halimbawa, mangyari ang mga bagay na ito, matuturingan na hindi tunay na propeta si Isaias. Ito ang isa sa mga pagsubok na napagtagumpayanan ni Isaias at marami pa ang kanyang ipinahayag ang nagkatotoo sapagkat ito ay galing sa Diyos. Papaano naman para sa atin ngayon? Marami marahil ang matuturingang huwad na propeta kung sasabihin nilang alam nila ang mga bagay na dadating. Marahil ilan sa mga bagay na sinasabi nila ay magkakatotoo, subalit kadalasan sila ay mali. Maririnig ninyo ang mga bagay na nagkatotoo, subalit ang mga mali ay hindi nahahayag. Marami ang gumagawa ng ganito ngayon. May mga taong nanghuhula kung kailan ang pagtatapos ng mundo, mga kalamidad at iba pa. Kung gagamitin natin ang mga pagsubok ng Diyos sa mga taong ito na kailangang tama sila sa lahat ng panahon, maaaring mawawalan sila ng hanap buhay o maaaring hindi na sila tanggapin ng lipunan. Subalit alam niyo ba na wala nang babala laban sa mga huwad na propeta sa ating panahon? Bakit? Dahil wala nang kailangan pang ihayag, sapagkat ang lahat ay naihayag na sa ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ang babala para sa atin ngayon ay hindi laban sa mga huwad na propeta, subalit laban sa mga huwad na mga tagapagturo. Mababasa natin ito sa 2 Pedro sa kabanatang 2, talatang 1. Ngunit may lumitaw ding mga bulaang propeta sa gitna ng sambayanan, kung paanong sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro na palihim na magpapasok ng mga nakapipinsalang turo. Itatakwil nila pati ang Panginoon na bumili sa kanila na nagdadala sa kanilang sarili ng mabilis na pagkapuksa. Ang babala sa atin ngayon ay makinig ng mabuti dahil marami ang nagsasalita ngayon na ginagamit ang salita ng Diyos, subalit hindi naman itinuturo ang tunay na kahulugan nito. Kailangang tayong mag-ingat sa mga huwad na mga tagapagturong ito. Sa susunod na talata na ating pag-aaralan, matutunghayan naman natin ang pagkakaloob ng taguang lungsod, pagkatanggol sa mga karapatan sa kanilang mga ari-arian at mapapansinin natin ang kautusan ng Diyos upang ipagtanggol ang mga taong walang sala. Sa Kabanata 11, 2 at 4 ay ganito ang sinasabi, ay magbubukod ka ng 3 lungsod para sa iyo, sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos upang angkinin. Ihahanda mo ang daan at hatiin mo sa 3 ang lawak ng iyong lupain na ipamamana sa iyo ng Panginoon mong Diyos upang ang bawat nakamatay ng tao ay tumakas patungo roon. At ito ang kalagayan ng nakamatay ng tao na tatakas doon at mabubuhay. Sino mang makapatay sa kanyang kapwa nang di sinasadya na hindi niya naging kaaway ng panahong nakaraan. Kung may isang tao ang biglang nakapatay ng tao, maaari siyang tumakbo sa taguang lungsod. Maliligtas siya doon laban sa galit ng mga tao o mga galit ng kamag-anak.
Naging malinaw ang bili ng Diyos na ang taguang lungsod ay magiging taguan ng mga taong walang sala. At inihayag niya ang mga halimbawa ng taong walang sala o ang pagpatay ng hindi sinasadya. Basahin po natin ang talata 5 at 6. Gaya ng isang tao na nagtungo sa gubat, nakasama ang kanyang kapwa upang pumutol ng kahoy at itinaas ng kanyang kamay ang palakol upang putulin ang punong kahoy. Dumulas ang patalim sa hawakan at tumama sa kanyang kapwa, kaya't siya ay namatay. Siya ay tatakas sa isa sa mga lungsod na iyon at siya ay mabubuhay. Kung hindi, ang tagapaghiganti ng dugo samantalang nag-iinit sa galit at hahabulin ang nakamatay at aabutan siya sapagkat ang daan ay mahaba at siya ay sakta ng malubha, gayon siya ay hindi dapat patayin, yamang hindi niya naging kaaway ng panahong nakaraan. Malinaw ang sinabi dito ng Diyos na ang lungsod na ito ay para lamang sa mga taong walang sala at hindi bilang taguan ng mga mamamatay tao. Tunghayan natin ang 11 at 12 talata. Ngunit kung ang sinuman ay napupuot sa kanyang kapwa at kanyang inabangan siya, kanyang sinalakay siya at kanyang saktan siya ng malubha, anupat namatay at siya'y tumakas sa isa sa mga lungsod na ito, ay magsusugo nga ang matanda sa kanyang lungsod at kukunin siya roon at ibibigay siya sa kamay ng tagapaghiganti ng dugo upang siya'y mamatay. Tunghayan naman natin ang mga batas para sa pagtatanggol sa mga ari-arian. Sa talata 14 ay ganito po ang sinasabi, "Huwag mong alisin ang muhon ng iyong kapwa na inilagay ng mga matatanda noong una, sa mana na iyong mamanahin sa lupaing ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos upang angkinin ay huwag mong alisin." Makikita rito ang kahalagahan ng mga palatandaan ng kanilang mga pagmamay-ari. Pinangalagaan nito ang karapatan ng nagmamay-ari sa kanyang lupain. Sa talata 15 ay ganito po ang sinasabi, "Ang nag-iisang saksi ay hindi mangingibabaw laban sa isang tao sa anumang kasamaan o kasalanang kanyang nagawa. Sa patotoo ng 2 o 3 saksi ay pagtitibayin ang usapin." Nahayag sa ating nabasa ang kahalagahan ng batas. Kung babasahin natin ang mula sa talata 16 hanggang 20, na kung may isang taong nagbintang ng walang katotohanan sa iba, sila ay pupunta sa lugar na pinili ng Diyos at sila ay haharap sa mga saserdote at sa mga hukom. Kapag napatunayang hindi nagsasabi ng totoo ang nagbibintang, ang parusang nais niya sa kanyang pinagbibintangan ay sa kanya igagawad. Sa ganitong pamamaraan, mawawala ang kasamaan sa kanilang bayan dahil hindi na pamamarisan pa ng iba. Ganito po ang sinasabi sa talata 21, "Huwag kang magpakita ng pagkahabag, buhay sa buhay, mata sa mata, ngipin sa ngipin, kamay sa kamay, paa sa paa." Ito ang batas, mga kaibigan. Subalit nagpapasalamat ako sa Diyos dahil hindi niya ako hahatulan ng dahil sa batas, dahil niligtas niya ako sa pamamagitan ng biyaya. Kung sisiyasatin niya ako sa pamamagitan ng batas, maaaring hindi ako makakaabot sa kanyang kaluwalhatian dahil hindi ko magagampanan ang lahat ng ito. Ang batas ay batas at ipinatutupad ng Diyos ito. Kung kaya't nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binayaran na ni Hesukristo ang kabayaran ng ating kasalanan laban sa kanyang mga batas. Niligtas niya tayo sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. Hindi natin tinupad ang kautusan kundi sinuway pa natin ito. Kung kaya tayong lahat ay nagkasala sa harapan ng Diyos. Subalit dahil sa kanyang pag-ibig, hindi na naging hadlang ang kautusan sapagkat binayaran na niyang lahat ang dapat ay para sa atin. Kung wala ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang magbayad ng kaparusahang dapat sana ay sa atin, marahil ay walang maligtas kahit isa sa atin. At kung meron mang nagiging mababaw ang dahilan ng ating kaligtasan dahil nakabase lamang ito sa batas. Purihin ng Diyos sa kanyang pag-ibig at ako'y naligtas. Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan,
Nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 may ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon, ang dakilang saserdoting makatutugon sa ating pangangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreo 9:14. Ngunit nadihamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Muli kami po ay nagpapasalamat, O Diyos Ama, sapagkat muli binigyan mo po kami ng mga katuruan na magpapalakas ng aming pananalig sa iyo. Salamat po sa mga katotohanan na ito na naging pagpapala sa aming espiritual na pangangailangan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at dzasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.